Felicity's POV. Ay, ang galing ko talaga. Sa perang binigay sa akin ni Daddy, sa wakas ay pwede na ako makipagkita sa doktor na tutulong sa akin para gawin ang peking pagbubuntis ko. Ang dami ko na nagastos para sa peking test at sa nurse na nameke sa resulta sa laboratoryong pinuntahan ko. Dahil kay Floyd, oo nga, si Rubili na naglakad ng yon pero ako naman ang gumastos. Alam ko na kapag nagdrama ako, bibigyan ako ng pera ni Daddy para patahimikin ako. Lagi yang effective. Solo kong anak at yun ang pinakamabisang paraan para makuha ko ang gusto ko. What Felicity wants, Felicity gets. Hindi ako magsha-shopping. May mas mahalaga akong paggagamitan ng perang nakulimbat ko, kaya nga hindi sapat ang 10,000 pesos lang. At ang pinakamaganda, saktong biniging niya para sa bayad sa doktor para sa unang ultrasound at may sobra pa ako para mamili sa mall. Dahil ang card niya binigay niya sa akin. Basta ang sabi niya, wag lang daw ako lalampas sa 30,000. Okay. Nakita kong umalis na si Daddy kaya dumiretso na rin akong lumabas ng bahay. Hindi na ako nagpaalam sa nanay ko dahil mag-aaway lang kami. Pagkasakay ko sa kotse, tinawagan kong doktor. Si Rubilin din na nag-recommend sa kanya. Kahit nalaspag ang babaeng yun, may silbi rin siya. Alam kong kabit siya ni Daddy. Sinundan ko sila minsan at alam ko kung saan ang maliit na apartment na pinagtatagpuan nila. Hindi ko pa kailangang gamitin ang impormasyon yon sa ngayon laban sa kanila. Kasi ginagawa naman ni Rubilin ang lahat ng gusto ko. Alam kong dahil yon sa malaki ang bayad ni Daddy sa kanya. Pero kapag kinailangan, hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng iskandalo at ilaglag silang dalawa. Dr. Aguilar speaking. Hi Dr. Aguilar, kamusta ka? This is Felicity Andres speaking. Yung gustong maniwalang lahat na buntis siya. Matalas ang dila ng doktor. Yung magbabayad sa'yo ng malaking halaga para tulungan siya. May halong pang-uuyam kong sagot. Sino ba siya para magsalita ng ganon sa akin? Kung tumatanggap siya ng ganitong trabaho, malamang wala siyang masyadong kliyente. Siyempre, pero wala ka pa namang naibibigay. Buntis ka na ba talaga, Iha? My pregnancy is on the way. Pupunta na din doon. I just need time. Doc, pwede ba tayo magkita? May dala na akong unang bayad mo. Magandang balita yan. Nasa bahay lang ako. Dito ka na lang pumunta. Ite-text ko sa yung address ko. Binaba ng loko ang tawag. The audacity. Kung hindi ko lang talaga siya kailangan, binanatan ko na siya kaagad. Sinilip ko ang mensaheng pinadala niya at napansin kong malapit lang ako. Wala pang 15 minuto. Nasa harap na ako ng lugar na tinext niya. Isang condominium building yon. Binigay ko na lang ang pangalan ko sa reception. Pagkatok ko sa pinto, binuksan niya ito na naka-boxers lang. Hindi ka ba magbibihis? Tanong ko habang sinisipat ang katawan niya. Hindi siya gwapo pero maayos ang pangangatawan niya pero malayong malayo kay Floyd ko. Wala siya sa kalingkingan ng mapapangasawa ko. Hindi na, okay na to, nasaan ang pera? Diretso agad. Business is business, darling. Una, gusto ko maging malinaw kung paano mo ko tutulungan. Nakuha ko na impormasyon mo. Tuwing pupunta ka sa klinik ko, nakahanda na isang totoong ultrasound video na magpi-play sa machine na parang sa'yo galing. Maniniwalang fiancé mo. Pero minumungkahi kung mabuntis ka talaga o kaya maghanap ka ng batang magpapanggap na anak mo pagkatapos. Ako nang bahala dun. Ang bayad ko, miss. Inilipat kong pera sa account niya at pinakitang resibo sa phone ko. Palis na sana ako na magsalita siya. Gusto mo bang tulungan kitang mabuntis? Anong ibig mo sabihin? Alam mo na yon, darling. Of course, alam ko na yon pero pinili ko maging inosente. Kung matanda na siya at hindi na kaya ng katawan niya, hindi naman ako papayag. Hinila niya ako sa bewang, pinaupo sa sofa, hinalikan at hinubaran. Hindi siya nagsisinungaling sa pagiging mabilis niya, ni hindi umabot ng 10 minuto at hindi man lang ako nalapit sa kasiyahan. Pero baka nga mabuntis ako kaagad. Sa puntong to, lahat isusubukan ko, lalo na't hindi ako hinahawakan ni Floyd. Nagbihis ako at tumalis dalang pangako niya na magiging maayos ang lahat. Ginugol kong natitirang araw sa mall. Pagsapit ng hapon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa mga kaibigan ko. May party daw sa bahay ni Ian. Baliw na baliw sa akin ang tanga at gagawin lahat para sa akin. Simula nang ikalat ko na may nangyari sa amin ni Floyd, halos gabi-gabi na ako natutulog kay Ian na parang asong inhit. Dapat buntis na ako ngayon dahil sobra kaming active. Pero nag-test ulit ako kanina, wala pa rin. Siguro dahil sa stress. Mag-aayos na lang ako at pupunta doon at gaya ng dati, doon ako matutulog kay Ian hanggang umaga. Kahit na sa anong paraan, kailangan kong mabuntis.
Baka nga sa doktor pa lang nagtagumpay na. Sana nga. Pagdating ko sa party, kagad ako sinalubong ni Ian. Todo bigay ng atensyon niya sa akin. Baby, ang ganda mo ngayon. Halika, ikukuha kita ng inumin. Ian, baby, pumunta lang ako dito para makita ka. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa mas pribadong lugar? Ayoko kasing makita ako ng iba. Hindi ko sinabing sigurado akong pupunta, kaya plano ko dumiretso sa kwarto niya at wag nang lumabas hanggang umaga. Talaga, baby? Perfect. Halika na. Malalaki na sila. Kaya nilang mag-party nang wala ako. Naiinis ako sa tawag niyang baby sa akin, pero hindi ngayon ang oras para magreklamo. Sumunod ako sa kanya sa kwarto, sinarang pinto at kagad ko siyang hinalikan. Sa totoo lang, hindi talaga ako nasiyahan. Siguro dahil si Floyd talagang gusto ko at kahit minsan, hindi pa niya ako hinawakan. Pero alam kong siya lang ang makakapagbigay ng ligayang walang kapantay sa akin. Bago mag-umaga, nagbihis ako at lumabas ng palihim. Iniwan ko si Ian na mahimbing na natutulog. Sumakay ako ng kotse pa uwi para makatulog. Pagod na pagod ako. Lahat ng sakripisyong ginagawa ko ay para kay Floyd. Francesca's POV. Tahimik ang naging weekend ko. Nagpadala si Leo na napakaraming mensahe para humingi ng paumanhin na hindi kami magkikita ngayon. Kinailangan niya magtrabaho dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang problema sa negosyo nila. Pero si Arabella naman, buong linggo naming kasama. Todo spoiled siya kay Liam. May dala siyang regalo mula sa London at tuwang-tuwang anak ko. Isang set ng building blocks na kawangis ng Buckingham Palace. May kasama pang malit na banig na parang kalsada at isang iconic na pulang double-decker bus. Makukulay lahat at yung bus, may wind-up wheels at umiilaw pa. Naloko na. Paano ko lalaban dyan? Natatawang palatak ni Danica habang pinapanood si Liam na hindi mapigil sa kakatawa habang binubuo at binabakla sa mga piraso. Binigyan ako ni Arabella ng maraming payo at tinanungan tungkol kay Leo. Sinabi niyang dahan-dahanin ko lang daw. Baka raw magkaayos pa kami ni Floyd. Sinabi ko sa kanya na magkaibigan lang kami ni Leo kahit na gusto niya ng higit pa. Mahal ko pa rin si Floyd ng buong puso. Pero hindi ko pwedeng ihintong buhay ko sa paghihintay kung sakali o kung kailang malayo na siya para sa akin. Mabilis lumipas ang linggo. Nagmemensahe araw-araw si Leo sa akin pero kinakailangang bumiyahin biglang papuntang California para sa negosyo ng kumpanya ng ama niya. Sinabi niyang ayaw niyang umalis pero magdadala siya ng regalo pagbalik at babawi sa pamamagitan ng pagdadala sa akin sa lugar na siguradong magugustuhan ko. Pagsapit ng Lunes, lumipad na pabalik si Arabella sa London. Mas maaga kaysa gusto naming lahat, kaya kagad kaming nangulila. Gusto pa sana namin ni Danica na ihatid siya sa airport pero sabi niya may ibang plano siya. Si Floyd na kasi ang nangako na maghahatid sa kanya bago siya pumasok sa trabaho. Pagdating ko sa opisina, gaya na tuwing Lunes ay may naghihintay na magandang bouquet ng tulips na may kalakip na card mula kay Floyd. Pareho lang lagi ang mensaheng mamahalin niya ako hanggang sa huling hininga at nagsisisi siya na nilagay kami sa ganitong sitwasyon. Tinitigan ko munang mga bulaklak bago itinabi ang card sa maliit na kahon sa ilalim ng drawer. Kasama ng lahat ng nauna. Good morning, Francesca. Kumusta ka ngayon? May dala ko para sa'yo. Pumasok ang boss ko ngayon na si Hugo. Masigla, gaya na dati nilapag sa mesa kong isang paper box. 4 na mainit-init pa na chocolate chip muffins ang laman. Ang bango ay nakakatukso. Napatitig ako sa kanya na parang batang tuwang-tuwa. I love chocolate chip muffins. Salamat, boss. Buti naman kasi may dala rin ako nito. Inilapag niyang isang malaking tasa ng mainit at umuusok na cappuccino. You're the best boss in the world. Eksakto dahil kailangan ko to, sabi ko't lalo siyang ngumiti. Pagbalik niya sa opisina niya, tinawagan ko si Jackie para kumain siya kasama ko sa mesa. Pero tumanggi siya. May muffins din daw siya at abala sa trabaho. Mukhang hindi lang akong naambunan ng grasya mula kay Hugo Habang kumakain ako at nagtatrabaho, pumasok si Floyd kasing gwapo pa rin gaya ng dati. Tumigil siya sa tabi ko't kinuskos ang batok at saka nagsalita na para nag-aalinlangan. Pumunta ako para kausapin si Hugo. Of course, pasok ka. Hindi ko maiwasang titigan siya. Lord, mahal na mahal ko siya. Hindi kami nagkita nung nakarang linggo dahil sa pagbisita ni Arabella sa audit. Sa bahay lang siya nagtatrabaho. Miss na miss ko siya at tuloy-tuloy ako nakatitig. Yumuko siya hanggang sa magpantay ang mga mukha namin. Hinaplos ng hinlalaki ang gilid ng labi ko tapos sinubong daliring may bahid ng chocolate habang titig na titig sa akin.
Parang walang nagbago sa amin. Nandun pa rin ang init ng damdamin kahit na gaano namin pigilan. Hindi ko kayang tanggihan ng chocolate kapag galing sa'yo. Alam mo ba yon? Kwan, napalunok ako't nilinaw ang boses ko. Floyd, huwag mong gawin yan. Ang alin? Nakangising sagot niya. Halatang natutuwa sa pagiging balisa ko. Alam mo na, sabihin mo nga. Tinutukso mo ko? Ganun ba kung ganito? Yumuko siya tinawakan ng gilid ng labi ko kung saan niya kinuhang chocolate kanina. At ito, hinalikan niyang parehong lugar. At ito, sa isang mabilis na galaw, hinilan niya ako sa bewang, diniin sa katawan niya at maring hinalikan sa labi. Nag-aapoy ang dugo ko sa halik ni Floyd na puno kagad ng pagnanasa. Mapang-akit, nakaka-adik, nabuwag lahat ng depensa ko. Isang haplos lang niya, tuluyan na ako natatangay. Naghalikan kami na parang 2 taong matagal na nagutom sa isa't isa. Inikot kong mga kamay ko sa balikat niya. Sinabunutan siya sa batok para lalo siyang mahila palapit. Mahigpit ang yakap niya sa bewang. Mabigat ang bawat paghinga namin at mabilis ang tibok ng puso. Nakalimutan ko kung nasan kami. Ang gusto ko lang ay maramdaman siya. Nang maghiwalay kami, parehong habol hininga. Binigyan niya ako ng isa pang mabilis na halik at tumitig sa mata ko. Mahal ko. Hindi mo alam kung gaano kita kamis para kung mamamatay nang wala ka. Napatingin ako sa kanya. Tuluyang nadurog. Diyos ko, mahal ko siya. Pero naputol ang sandali nang marinig namin ang boses ni Josh habang papasok sa opisina. May hawak na mga papel. Francesca, kailangan ko kausapin ng mga boss. Nandyan ba sila? Napahinto siya na makita kami sa ganong pwesto. Napatayo ako kaagad at bumalik ang realidad. Tinulak ko si Floyd palayo't bumaba mula sa mesa at inayos ang damit ko. Napapikit si Floyd, halatang inis at bitin dahil sa pagpasok ni Josh. Pero mainam na rin yon bago ko makalimutan ang prinsipyo ko. Damn it, Josh, you ruined it, singhal niya. Sorry, lalabas na ako, sorry talaga. Halika na nga dito dahil sinira mong sandali namin, tawag ni Floyd. Tapos lumingon sa akin. Hinaplos ang namumula kong labi. Mahal, salamat, kailangan ko to. Namumuong luha sa mga mata niya katulad sa akin. Tara na Josh, magtrabaho na tayo, sabi niya habang papasok sa opisina ng boss ko. Dumaan si Josh, harap ko na parang nagsasorry sa tingin. Nginitian ko siya kahit nanghina pang tuhod ko. Maya-maya dumungaw si Jackie sa opisina ko. Tinatanong kung ayos lang ako. Mabilis ko siyang kinuwentuhan sa nangyari at kung gaano ko na-miss ang halik ng ex-boyfriend ko. Buong araw akong lutang at hindi makapag-focus. Ang nasa isip ko lang ay yung halik na pinagsaluhan namin mula sa lalaking mahal ko pero hindi ko maaring makasama. Ang saklap, nainis ako sa sarili ko. Muli na naman ako naging marupok. Paano nga naman ako makakapag-move on kung ganito konting yapos sa talik lang ay natutupok na ako? Paano ko pa magagawang umusad kung bumabalik akong muli sa umpisa sa tuwing maglalapat ang mga labi namin? Alam kong mali ng ginagawa namin. Maayos kami naghiwalay pero bakit naman ganon? Ang hirap naman kasing putulin ng ganong klase ng pagmamahalan. Nang ganon lang kadali. Ang namagitan sa amin ni Floyd ay hindi lang naman simpleng date-date lang. Nagsimula kaming bumuo ng mga plano at ginusto naming maging bahagi ng future ng isa't isa pagkatapos sa isang iglap lang. Basta na lang yung natigil matapos akong halikan ni Floyd sa opisina. At ang biglang pagpasok ni Josh, hindi ko na siya muling nakita sa buong linggo. Sobrang abala ang mga araw naming pareho. Laging nasa labas si Hugo at Floyd para sa mga meeting kasamang mga bago at matagal na naming kliyente. Hindi na sila nagmi-meeting sa opisina dahil baka biglang sumulpot ang magamat sirain ng anumang collaboration. Muling nagsimulang isang linggo, gaya na nakasanayan, may nakahandang bouquet ng tulips at cards sa mesa ko. Matagal niya nang ipinangako na linggo-linggo kong makakatanggap ng tulips at ni minsan hindi yon nakalimutan. Katulad ng hindi niya pagpapalampas sa pag-iwan ng mga chocolate tart sa mesa ko tuwing tanghali. Isang buwan na kami hindi magkasama. Sobrang tagal na ng panahon yon para sa akin. Parang taon na sa pakiramdam ko. Sobrang lungkot, sobrang pananabik, halo-halo na. Kinagabihan nagpaiwan ako sa opisina para tapusin ang proposal na kailangan ni Hugo para sa meeting ng kliyente kinabukasan. Importanteng kliyente yon kaya kailangang pulido ang lahat. Nakauwi na si Jackie pero nasa opisina pa si Hugo. Gaya ko, abala rin siya at dumaan si Josh na may daladalang kape dahil alam niyang kailangan ko yon. Nagpasalamat ako kahit na pang 5 tasa ko na yon. Nagbiro pa itong humalik sa ere bago bumalik sa mesa niya. Marami rin siyang tatapusin dahil parehong obligasyon ng CEO at VP ang mga malalaking kliyente.
Kaya naman alam na ni Bitinang mahuhuli ng uyi ang mister niya. Pagkatapos ng lahat ng trabaho ko, nirepaso ko pa ulit. Nang matuwa na ako sa ginawa ko, niligpit ko ng mga gamit ko. Nag-freshen up, sandali tinungong elevator. Medyo natagalan bago dumating sa floor namin yon. Nang bumukas ang pinto, pumasok ako at kagad kong naramdaman ang pamilyar na presensya sa likuran ko. Si Floyd, pumasok din siya. Nagtagpong mga mata namin habang nagsasara ang pinto. Wala siyang sinabi ngunit kinuha niya ang phone niya at may tinipa doon. Ilang sandali pa biglang humintong elevator. Bahagyang dumilim at nagbukas ang emergency light. Muntik na akong magpanik dahil sa nangyari pero pinagtagpi-tagpi kong lahat. May access siya kay William. Si William ang head of security at siyang naka-assign sa mga elevator. Kaya malamang inutos niyang gawin yon. Tuso talagang lalaking ito pero hindi mapigilan ng puso ko ang mapalundag sa tuwa. Matagal na mula nang huli ko siyang makita, parang taon ng tagal kahit hindi naman. Kasing kisig pa rin siya ng lalaking labis kong minahal. Kulay itim na three-piece suit, malinis na puting long sleeves at itim na korbata. Ayos ang bawat hibla ng buhok niya at ang halimuyak niya ay may halong aftershave. At paborito niyang cologne at matagumpay itong nagawa ng muling hinaan ng depensa ko. You have no idea how beautiful you look in that dress. Mahina niyang sabi. Matagal ko nang gustong hubarin yan pero hindi ko magawa noon. Siguro ngayon pwede na. Floyd, halos pabulong kong tugon pero natigil ang anumang protesta na nakahanda nang lumapit siya at marang hinaplos ang pisngi ko. Don't resist, mahal. I love you so much. Yumakap siya sa bewang ko at bago ko pa mapigilan, kinalikan niya ako, hindi lang yun halik. Para yung marahas na pag-angkin at parang yun ang tanging paraan niya para makahinga. Parang uhaw na uhaw siya at sa akin lang niya nakukuha ang ginhawa. Ganon din naman ako sa kanya. Natunaw ako sa bisig niya. Na walang mundo sa paligid namin, ang tanging naroon lang ay kami at ang pangangailangan naming dalawa. Hinawakan niya mukha ko saka dumula sa mga kamay niya sa likod ko para yakapin ako ng mahigpit. Kumapit ako sa balikat niya para bang doon lang ako makakaramdam ng kaligtasan. Nang maghiwalay kami para huminga, dinikit niyang noon niya sa noo ko. You have no idea how much I've missed you. Bulong niya sa garalgalang tinig. I'm starting to die without you. Nakatulala pa ako sa kanya nang bahagyang bumukas ang pinto ng elevator at doon ay tumambad ang nabiglang mukha ni Josh. Sorry, wrong timing na naman ako. Shit, sabi niya bago umatras. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig. Pangalawang beses na kaming nahuli ni Josh. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya kahit na hindi naman siya nagtatanong. Napabuntong hininga si Floyd at hinaplos ang labi ko na parang binabasa sa isip ang hugis nito. Thank you, mahal. I needed that more than you know. Kumislap ang mga mata niya at ramdam kong pagtulo ng luha ko. Sandali kaming nanahimik, magkayakap pa rin at magkasabay ang tibok ng puso. Sa huli nagpadala siya ng mensahe sa phone niya at muling gumalaw ang elevator pababa. Ginawa niya ngayon para lang magkaroon kami ng konting oras na magkasama. Manganakaw na sandali. Sa parking area, inihatid niya ako sa kotse ko. Binuksan ang pinto, tinulungan akong makapasok. Yumuko siya para magtamang mga mata namin. I can't forget you. Malumanin niyang wika. I will love you forever. Sinara niyang pinto, tumatras. Habang umaandar ang sasakyan, pinanood ko siya mula sa bintana. Lumalabong paningin ko habang pumapatak ang mga bagong luha sa pisngi ko. Bakit naman kasi? Napaka-unfair ng pag-ibig. Kung kailang nahanap ko ng lalaki para sa akin, saka naman magkakaproblema nang tila kay hirap lusutan. Floyd's POV. Isang buwan na mula nang mangyaring nakaw naming sandali ni Francesca sa elevator. Isang matindit hindi malilimutang sandali yon para sa akin. Sobrang miss ko siya. 2 mahabang buwan na kaming hindi magkasama. 2 buwan na kaming hiwalay, pero hindi ko pa rin magawang aminin yon sa sarili ko. Umiiwas na siya sa akin sa lahat ng paraan. Sa tuwing may pagkakataon, siya nitong lumilihis ng landas. Sina Josh at Jackie sa kahilingan niya ay kagad siyang binabalaan kapag umaalis ako ng opisina o papunta sa opisina ni Hugo para makaiwas siya bago pa man ako dumating. Hindi nakakatuwa pero nagbigay yun ng panandaliang kapayapaan sa aming lahat. Alam kong nagmamatsyag sina Andres at ang anak niya. Bumalik si Arabella mula sa London para manatili ng 1 linggo sa amin. Sa Sabado may mahalaga kaming meeting tungkol sa audit na sa wakas ay malapit nang matapos. Pero ngayong araw, kailangan kong gawin ang isang bagay na kinasusuklaman ko. Nasamahan nang hindi ko matiis na si Felicity sa gynecologist para sa unang ultrasound niya.
Wala akong konting interes man lamang dahil hindi ko gusto yun. Kung si Francesca pa sanang nabuntis ko, malamang ay excited ako. Hapon pang schedule kaya buong araw akong iritado at walang ganang magtrabaho. Nang magkita kami, panay na lang iwas ang tingin ko sa kanya at halos ang abogado na lang ang naging tulay namin. Tahimik si Andres itong mga nakarang araw at nakakaalarma yon para sa akin. Nasabi ko kay Nayugo Tuarez na may kutob akong may kakaiba. Hindi basta-bastang tumatahimik ang mga taong gaya ni Andres. Pagpatak ng alas 4, pinaalala sa akin ni Josh na oras na para pumunta sa klinik. Para sa akin parang papasok ako sa isang sirkus ng bangungot. Napilitan akong isuot ang coat ko at harapin ang pasakit. Pagdating ko, nandun ang bruhang kasamang ina nito. Tumalon siya papalapit para yakapin ako, pero umusog ako at bumagsak siya sa sofa. Nandidiri ako sa kanya at yun ang totoo. Darling naman, what a silly game. Muntik na ako masaktan. Reklamo niya sa matinis na boses. Hindi ito laro. Ilang beses ko bang sasabihin na wag mo akong hahawakan? Madiin kong sagot. Napasi kong pigil ang tawa ng receptionist. Hindi ko na pinansin ang ina niya. Nagtungo ako sa may bintana hanggang sa tawagin siya ng doktor. Siguro ikaw ang proud father. Congratulations. Bati ng doktor na may pakitang taong ngiti. Tinitigan ko lang ang kamay niyang nakaabot. Hindi ko gustong aura niya. Masyadong rehearsed. Masyadong peke. Bihira ako magkamali sa kutob. Pwede bang simulan na natin? I don't have my whole day. Malamig kong sagot. Sinimulan ng doktor ang maraming tanong, saka ako tinanong. So dad, nahihirapan ka ba sa cravings ng misis mo? Gusto ko siyang sapakin hanggang sa matanggal ang mga veneers niyang mas matindi pang sinag kaysa sinag ng araw. Hindi ko siya misis at kung may craving siya, wala akong pakialam. Marin kong tugon. Agad na sumabat si Felicity na nagpapakasal daw kami sa loob ng 1 buwan. Napapikit ako sa inis. Sa tuwing may sasabihin ako para igit na isa itong shotgun wedding, may comeback siyang kaagad para palabasin na maayos ang lahat kahit na malayo yon sa katotohanan. Pinahiga siya ng doktor para simulan ng ultrasound at pinandar ang makina. Ayan, yan ang baby niyo. Uluk! Darling, kamukha mo na. Sigaw niya habang naiyak ang ina niya. Diyos ko, parang bilog lang naman yan. Bulong ko. Don't talk about your baby like that. Sigaw niya, pinarinig ng doktor ang tibok ng puso ng bata. Todo tili at palakpak silang mag-ina. Akala mo'y may piyesta talagang galak na galak. Lalo tuloy lumalang inis ko. Masyadong praktisadong buong eksena at pati ang doktor ay tila kilalang kilala na nila. Aren't you moved, darling? Tanong niya. Hindi. To be clear, ayoko magkaanak sa'yo. Nandito lang ako dahil responsable akong tao. Diretsong sagot ko. Floyd, matutromang bata. Perfect. Idadagdag ko sa gastos ang therapy. Sagot ko. Sa totoo lang, wala akong nararamdaman para sa kanya o sa batang ito. At yun ang gumugulo sa akin. Noon pa man gusto ko nang maging ama, pero ngayon wala. Pagkatapos ng suffocating appointment, nagreset ang doktor ng vitamins at test. Sa reception, binayaran kong bill. Inabot ng receptionist ang resibo at isang card na may kompletong details at number niya. Tinanguan ko siya. Parang pamilyar siya, pero kagad ko ring nakalimutan. Darling, you're taking my mom and me to dinner. Utos ni Felicity. You're crazy. Hindi ako sasama. Sagot ko. At least, ihatid mo kami. Pinauwi ko ng driver, sabat ni Rosalina. Para hindi niyo ko sabihang wala akong puso. Nagabang ako ng taxi, binuksan ng pinto at nagmasra. Sakay, dadalhin kayo nito kahit saan niyo gusto. Kahit nasa Mars pa. Nakatitig lang sila, iniwan kong bukas ang pinto at sumakay sa kotse ko. Sa rearview mirror, nakita kong nagwawala si Felicity habang tinulak siya ng ina papasok sa taxi. Natawa ako sa unang pagkakataon, buong araw. Buti nga sa kanila. Dumiretso ako sa bahay ni Hugo para sa game night. Nandun ang lahat. Inabutan ako ni Richard ng malamig na soft drinks. So boss, how was the appointment? Biro ni Josh. You guys have no idea kung anong pakiramdam ng sumayaw kasamang demonyo. Sagot ko. Kinuwento kong eksena sa labas ng klinika at tawa sila ng tawa. Sinalaysay ko rin ang appointment at kung bakit hindi ko gustong doktor. Doon ko na rin inamin ang bumabagabag sa akin na wala akong nararamdaman para sa batang iyon. I've always wanted to be a father. Pero wala talaga. No joy, no emotion, sabi ko. Baka kasi hindi mo matiis ang nanay, sabi ni Jaime. Maybe, but come to think of it, mahal ko si Leah, na parang anak ko. Napupunong puso ko sa kanya, pero sa batang ito wala. Sagot ko. Baka kasi anak siya ni Francesca at mahal mo si Francesca, dagdag ni Richard. Siguro nga, pag-amin ko. Floyd, what if hindi yung bata? May hinang tanong ni Josh. Posible, sagot ni Patricio.
Lasing na lasing ka nung gabing yon. Sigurado ka bang may nangyari? Tumanggi siya sa DNA test. Kaya siya delikado raw sa buntis. Paliwanag ko. Baka may ibang paraan, sabi ni Hector. Luke, ibigay mo sa akin ang pangalan ng doktor niya. May tiyuhin akong doktor, director ng top hospital. Alamin natin, alok ni Richard. That would be great. Sagot ko't kagad ko siyang tinext. Sa puntong ito, papatusin kong lahat ng option para lang makawala sa bitag ni Felicity. Pagkatapos, natawa ko. At hindi kayo maniniwala, yung receptionist, binigyan ako ng number niya. For crying out loud, ikaw na yatang paborito ng lahat ng babae, tukso ni Josh. Nagtawanan kaming lahat. Sa huli, kahit na pangit ang araw ko, napagaan ang mga kaibigan ko, ang gabi ko